ginagawa mo dyan? Dad, nandiyan na po pala kayo. Nagtatanggalan ko ng mga ito yung daw. Ayos na ka. Manang-mana ka sa mami mo talaga. Ayun din yun. Nabubuhay pa yung mami mo. Kompleto yan. Punong-puno yan yung garden natin. Dad, may pupunta ko pala akong kitita ko, mama. Okay. Pero, ano ba? Merienda ka na ba? Tapos na. Pasok na tayo. Si John, tahimik, laging nag-iisa. Pero may something sa kanya. Yung sinseridad niya kahit ang hirap ng mundo sa kanya. Alam kong magagalit si Dad, pero paano mo pipigilan ang sarili mo sa taong nagpapaalala kung ano ang tunay na importante? Yan. Sino? Sa class po, Mr. Project po. Project? Ngayon lang? Nag-usap na po kami ng nakakanin ko. Kaya alam niyo nga po. Sandali. Na! Magbisita ka! Jojo na po ba yan, Dad? Doon ko na si Maya pagkainan mag-usap ha. Huwag sa kwarto. Opo, Dad. Pasok ka muna. Kaya mo yan si Dad, ganyan na talaga. Huwag kang matakot. Kumain ka na? Yung pagkain. May pagkain dyan eh. Hindi na, okay lang. Pusok sa naman ako, kumain na ako. Juice, ayaw mo? Mayroon mo naman. Hindi, okay na. Oo nga pala, ito nga pala yung project natin. Okay. So, yung concept natin about social inequality, di ba? Naisip ko, paano kung gawin nating infographic para mas madaling i-present? Medyo mahirap kasi di ako mag-drawing. Okay lang yan. Ako na magda-drawing. Ikaw mag-research ng data. Total doon ka naman magaling. Naalala ko yung last report mo about, poverty statistics. Ang ganda ng pag-organize. Sige. Alam mo, relate na relate ako dito sa topic natin ngayon. Bakit? Paano mo nasabi? Kasi di ba, ang daming tao na dali manghusga basta nakikita nila sa panlabas. Kahit di pa nila alam yung buong kwento. Di ba? Tama ka. Di ba? Grabe, ang corny ng joke. Di ba sabi mo gusto mo lang? Anak! Hindi pa kayo tapos? Malapit na po dahil mga 30 minutes po siguro. Marami ka pang dapat gawin, di ba? Dahil yung entrance exam mo ng koleyo. Tapos na po yun kanina ko po. Dapat priority yung pag-aaral, anak ha? Huwag muna yung mga distractions. Dad, project po to. Siyempre alam ko. Pero dapat piliin mo pa rin kung sino yung mga kasama mo. Sino yung mga kalibel mo. At dapat parehas kayo ng background. Dad, Ikaw, Jojo. Taga saan ka nga ulit? Diyan lang po sa malapit. Sa may barangay lang po. Doon. Sa may mga squatter. Dad, hindi ko po kami para mag-aral. Oo nga. Mag-aaral kayo. Pero sinasabi ko lang na mas importante yung pag-aaral kaysa yung mga sinasamahan.
Uy, ano nga? Hindi, ayos lang. Same time bukas para sa revision. Oo. Okay, message na lang kita. Sir, salamat po. Una na po ako pa. Pauwi na po. Jojo, sandali. Lahat? Nak, sa kwarto ka muna, may pag-uusapan lang kami. Dad, tapos na po kami. May kailangan. Cristel, sa kwarto muna. Kuha muna, Jojo. Hindi, okay na po sir. Pakasagit lang po. Opo. Alam mo ba, ba't kita kinausap? Oh. Kilala kita, Jojo. Kilala ko yung pamilya mo. Diba, tatay mo yung laging lasing sa kanto? Yung kapag nangihiram ng pera hindi marunong magbayad. Yung nanay mo. Naglalako ng paninda, di ba? Tama? Opo sir, tama po kayo. Hindi ko sinisisi yung pamilya mo, Jojo. Pero alam mo yung katotohanan, di ba? At alam ko rin kung bakit ka nandito. Para po sa project. Talaga ba? Talaga? Opo. Anak ko si Cristel, Jojo. Nag-aaral siya ng maayos para sa magandang universidad. Mabait si Cristel, oo. Pero pwedeng samantalahin yung kabaitan niya. Hindi ko po sinasamantala yung kabaitan ni Cristel. Wala akong sinasabing ginagawa mo. Pero alam natin dalawa na pwedeng mangyari yun. At yun yung ayoko. To. Ganito. Para malinaw tayo Pagkatapos ng proyektong ginagawa nyo, dapat alam mo na yung hangganan mo. Magkaklase lang kayo. Tapos. Naiintindihan ko po. Paalam. At Jojo, huwag ka nang babalik pa. May driver naman si Cristel. Para sa mga kailangan niya sa school niya. Umalis ka na. Nakita ko yung mukha niya nung umalis. Yung hiya, yung sakit, hindi ko siya naprotektahan. Pero deserve niya na may taong maniniwala sa kanya, kahit isa lang. Cristel, ano? Kumain ka na ba? Na. Cristel, Ano ba sinabi niya sa kanya? nag-uusap lang kami na. Ano bang sinabi niyo? Umalis siya, kitang-kita ko sa mukha. Nahiya siya. Okay, sige. Pag-usapan natin. Ayoko. Pakinggan mo muna ako, anak. Alam kong hindi ako nagiging patas. Pero sana naiintindihan mo. Oo, si Jojo. Siguro. Maganda yung kalooban niya. Pero anak, alam mo ba yung background niya? Alam mo ba yung background ng pamilya niya? Enzo, kasalanan ba niya yun? Oo, hindi. Pero anak, yun yung katotohanan. Alam mo kung paano gumagana ang buhay, Cristel. Mahirap lang yun at alam mo may dala-dalang problema yun. Diba? Dad, tao siya! Tao, oo. Pero iba yung mundo natin sa mundo niya, Cristel.
Alam kong mabait ka. Kaya nga sobrang mahal kita eh. Pero dahil dyan sa kabaitan mo, pwede kang masaktan. Masaktan. Dad, ngayon pa lang nasasaktan ako sa mga ginagawa mo. Tinuruan mo ako maging mabait, maging fair, huwag mong husga agad. Tapos ngayon, ganyan ka? Ibang usapan yan, anak. Paano naging iba dahil ba mahirap siya? Dahil ba hindi ganun kaganda yung pamilya niya? Dahil alam kong mas marami kang deserve. Papasok ka ng kolehiyo. Mas makikilala mo yung mga gandang tao. Yung mga kalibil mo. Kalibil ko. Dad, pareho kami may gustong abutin. Iba yun. Bakit? Dahil sa pera? Dahil may bahay tayo tapos sila wala? Dad, lahat ng tinuro mo sa akin, lahat patungkol sa pagiging mabait. About not judging people, pero nagagawa mo ngayon. Pinoprotektahan lang kita at yun ang gusto ko. Sa pamamagitan ng pagdidiscriminate ng ibang tao? Sa pagmamaliit kay Jojo? Hindi ko siya minamaliit. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Anong totoo? Na hindi ko siya deserve na maging kaibigan ko. Na hindi siya belong sa mundo na to. Cristel! Jojo is a good person, Dad. Better than the most people na sinasabi mong kalabel ko. Mabait siya, masipag siya, matalino siya. Pero ikaw, hindi mo man lang siya binigyan ng chance. Cristel! Ayaw mo makita si Jojo dito? Why? But you can control me kung sino yung mga magiging kaibigan ko. You can tell me na mali yung pagiging mabait ko sa mga taong deserve naman talaga. Pinoprotektahan lang kita. Then maybe you should protect me from the people who judge others. Not from people like Jojo. Amo pa rin ako, Cristel. At yun ang patakaran ko. Wala nang Jojo sa paaralan. Sabi ni Dad, maraming better options daw ako. Pero hindi niya nakita yung nakita ko. Yung sincerity. Yung way niya na maramdaman ko na mahalaga ako. Siguro crush ko siya. Yan na, wait lang. Oh, good. Ano kasi tingin? Naya ako magsabi. Okay ka lang ba? Paano ka lang muna? Puka mo na lang. Kumalma ka na muna. Puka mo na dito. Kumalma kasi ano ba nangyari? Cristel, alam kong bawal na ako rito. Pero, wala talaga ako mapupuntahan eh. Ano nangyari? Si Mama kasi, tumang pa. Hindi pa bumabahon, simula pa kanina. Dinala namin siya sa health center. Pero, sabi ng nurse, kailangan na raw i-confine. Wala kaming pera eh. Sa papa, alam mo naman yun, laging lasing. Tiniray namin mga utang sa ating bahay, pero wala talaga eh. Pero pasensya nga talaga to eh. Dito ako pumunta. Jojo, okay lang. Okay lang yan. Hindi okay. Alam kong hindi dapat ako humingi ng tulong sa'yo. Tinapalang ko lang talaga yung mga... Pasensya na. Jojo, hindi. Tutulungan kita. Cristel, hindi mo kailangan... May savings ako. May ipon ako from my allowance. Tutulungan kita. Kunin ko lang. Hindi. Hindi ko kaya tumanggap ng ano. Intindihin mo yung mama mo ngayon. Yung mama mo yung priority natin ngayon. Huwag yung pride mo. Intindihin mo nga. Sandali lang. Dad, Sorry po, alis na rin po ako. Ilan taon na yung mama mo? 45 po. Ano sa kanya? Tuloy na kaso po, tas gamit ang ba? Magkano kailangan mo? Ay, sir, hindi... Magkano?
Sabi po ng nurse, 3,000 po. Para po sa confinement at sa mga gamot po. Dad, ibibigay ko po sana yung savings ko. Yung ipon ko po. Kasi sa tingin ko po, kulang ko po eh. Hindi na kailangan, anak. Gaano kadalas magkasakit yung mama mo? Madalas po, lately, tas ano po, dahil po siguro sa stress. Nagtatrabaho? Bandero po. Pero, currently, pag tinanong ko yung mga nagpapalaro. Yan. Sir, para sa mama mo. Hindi yan regalo. Hindi yan utang. Tulong yan. Salamat talaga, sir. Salamat po sa akin. Sige na, punta mo na yung mama mo. Para makain ng gamot. Ayun siya, bumamatay. Sinabaw. May ganun ba? Alam mo na, nung bata ka, tinuruan ka maging babae. Alam ko. Tinuruan ka kung paano mahalagan yung mga taong nasa paligid mo. Alam ko yun, Dad. Kaya anak, alam mo na galit ako. Pero tama yung ginawa mo, natulungan si Dodo. Alam mo anak, alam kong hindi ako perfectong tao. Alam ko yung mga nasabi ko nakaraan kay Jojo. Mali na. Pinoprotektahan niyo naman po ako eh. Gets ko naman po yun. Pero sa maling paraan. Alam mo, nakita kita kanina. Yung determinasyon mo na tulungan si Jojo. Naisip ko na naituro ko naman pala sa'yo ng tama. At kung ano yung tama. You say, Dad, you raised me well. Takot lang akong mawala ka sa akin. Takot lang akong masaktan ka. Hindi po ako makakawala. Ever. But you have to trust me. I know what's right naman na to eh. Diba yun yung tinulungan niyo sa akin? Pasensya na anak. At si Jojo, mabuting bata naman pala. He is, Dad. Next time, dito na kayo gumawa ng project. Seryoso ka po? Huwag na sa labas. Pero, dito lang ha. Hindi pwede sa kwarto. Deal? Di. Anak, Yes, Dad? proud ako sa'yo. Pasok muna ako. Nakita kong nagbago si Dad. At si John, bumalik para sa pamilya niya. Yun ang type ng tao siya. Ang pag-ibig hindi nasusukat sa social status. At si John, he's worth it. Kahit ano pa man.